araw. Alright, ito na tayo. Live na live muna tayo mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Spotlight. At syempre magkakasama ko tayo sa loob ng kalahating oras. Hindi kalahating oras. 15 minutes lang po tayo magkakasama mga kaibigan. Ayan, medyo na late lang ho tayo ng konti. Pero nandito pa rin ho tayo. Medyo nagkaroon lamang po ng konting aberya sa mga equipment. Ayan, kung kaya't medyo na late tayo ng konti. But anyway mga kaibigan, welcome. Ako pa rin po yung makakasama sa loob ng kalahating oras. Ay, ba't ako kalahating oras ng kalahating oras? Kalahating oras kasi ang aking show kapag ka-Sunday. Ang ating Spotlight pag Sunday. Pero, Monday to Friday, alas 10 na po tayo ng umaga ha. Alas 10 po ng umaga ang ating Spotlight for 15 minutes. At 15 minutes, ayan. At syempre, mga kaibigan, fresh na fresh. Talagang fresh na fresh. Fresh na fresh all the way from Mualbual, Cebu, mga kaibigan. Kagaling ko lamang po sa Mualbual, Cebu. Hindi po ako galing sa Sinulog, kundi sa Mualbual, Cebu. Dito pala sa Mualbual, Cebu, mga kaibigan, naku, alam nyo pala dyan, ito pala, I think ito lang yata, ang lugar sa Pilipinas na merong millions of sardines fish. Grabe, millions mga kaibigan at makikita mo nyo talaga sa kanila. Alam mo yun, makikisalamuha talaga sila sa iyo. Ayan, medyo nag-dive ako doon ng konti lamang, hindi ko masyado, kailangan mga 2 minutes na hold ng breath mga kaibigan, sa ilalim ng dagat sa Mualbual, at doon ay makikita mo talaga at makakasalamuha mo ang milyong sardines, fish. Ayan, sa Mualbual, Cebu. Bawal bawal silang pakainin. As in bawal silang bigyan ng pakain, bawal manlambat, bawal ho doon pwedeng mangisda pero using lamang, yung kawil, bingwit. Bawal gumamit ng lambat dahil kapag gumamit ng lambat, pati mga maliliit na isda ay mahuhuli. Kaya doon mga kaibigan, nakakawala ng stress talaga kapag sumisid ka dito sa dagat. May isang party po dyan sa dagat ng Mualbual, may isang party dyan mga kaibigan na doon mo makikita ang milyon-milyon isdang sardinas. Grabe. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. At ngayon mga kaibigan, ating mabalitang showbiz. Naku, alam niyo po ba na itong si Rufamy Quinto? Alam naman natin na hiwalay na si Rufamy, Hiwalay na si Rufamy. Pero ayon kay Rufamy, hindi pa naman daw legal ang kanilang paghiwalay ng kanyang fellow mister na si Trevor Magallanes mga kaibigan. Kahit ayon kay Rufamy, willing to wait daw po siya para po naman sa muling pag-uusap nila at malay mo raw ay magkabalikan silang dalawa ng kanyang mister na si Trevor. Ayon kay hindi sinabi ni Rufa kung anong dahilan ng kailangang paghiwalay, pero ang sabi niya, nawalan daw talaga siya ng oras at talagang sobrang pagod daw siya lagi, kaya hindi niya naibigay sa kanyang mister na si Trevor tas bigla niyang binitin at bigla niyang iniba ang usapan. So alam na natin siguro kung anong pagkukulang nitong si Rufamy dito sa kanyang asawa sa kanyang mister na si Trevor, Kaya medyo ngayon sabi niya hangga't wala pang nagpa-file ng divorce, divorce mo o annulment, kasi alam ko dito sila kinasal sa Pilipinas, annulment lamang dito sa Pilipinas. So hangga't wala pa rin nagpa-file ng divorce o annulment mga kaibigan, ay umaasa, hopeful pa rin daw po siya na magkakabalikan pa silang dalawa ng kanyang mister. Ayon kay Rufamy, mahal pa rin naman daw niya ang kanyang mister, pero siya raw kasi ang tao na kapag kaayon na sa kanya, kapag meron na talagang period na ayaw na talaga sa kanya, hindi naman daw talaga niya, never daw siyang namilit ng mga tao. Kaya sabi niya, kung talagang ayaw na sa akin, wala akong magagawa. Sabi niya ganoon. Pero hindi daw siya ang unang magpa-file ng annulment dito sa kanyang mister. Sabi niya, sabay nagpatawa itong si Rufamy. Alam mo naman si Rufamy, kahit gaano kaseryoso ang usapan, nagpapatawa pa rin talaga siya. Sabi niya ganoon, ay ayaw niya raw mag-file ng annulment case kasi nga,
may mga naka-file na raw na kaso sa kanya. So sabi niya, iwasan ko muna yung mga file ng kaso na ganyan. Sabi niya ganun kasi may kaso na ako. Kaya ayoko nang dumami pa ang file na ganyan ng mga kaso. Ayan. So, ano pa rin siya mga kaibigan? Hopeful pa rin siya na makakabalikan silang dalawa ng kanyang mister na si Trevor Magallanes. And isa pang balitang showbiz ay itong si Maggie Wilson mga kaibigan, ang actress beauty queen na si Maggie Wilson na matagal na hindi niya nakasama ang kanyang anak na si Connor dito kay sino nga yung mister niya? Nakalimutan ko lang ang mister nitong si Maggie Wilson. But anyway, pinaburan po ng korte mga kaibigan o hindi pinaburan ng korte yung akusasyon o yung petisyon ng kanyang mister mga kaibigan dahil mas pinabura ayon sa korte yung mga posting daw kasi parang ang naging panlaban ng kampo ng asawa o ng mister nitong si Maggie Wilson ay nagkakaroon ng emotional stress ang bata o yung kailang anak kapag kasama nito kapag nasa poder ito ng kanyang ina. Ngayon, hindi ito pinaboran ng korte mga kaibigan at ang sabi ng korte ay yung mga posting daw po nitong si hindi napatunayan daw. Hindi raw po napatunayan, walang malakas na ebidensya laban doon sa akusasyon na ibinibintang kay Maggie Wilson. Ayan. Ayon pa sa korte, yung mga posting daw po nitong si Maggie mga kaibigan ay natural lang daw bilang isang ina na nangungulila sa kanyang anak. Sabi ng korte nakalagay din sa naging desisyon ng korte na ang isang ina ay may karapatan doon may karapatan at may tungkulin na alagaan ang anak. Ayan, kaya yung ibinasura nila yung nasabing protection, nasabing petition na feeling ko yung petition na yun para mawawalan ng tuluyan na mawawalan ng karapatan si Maggie Wilson doon sa kanyang anak na makipag-communicate pa siya doon sa kanyang anak na si Connor. Ayan. So, bukas pa rin kami. Siyempre, umaasa kami na magkakayos ang magkabilang panig ng mga kaibigan. Kasi, siyempre, para pa rin yun sa kanilang anak na si Connor na lumalaki na ngayon. At sana mag-meet halfway, mag-usap ng maayos kung kinakailangan na magkaroon ng pag-uusap na kung ilang araw para para sa nanay at ilang araw para sa tatay, sana gumanon. Kami dito sa DWIZ at sa Aliw Broadcasting Company ay bukas pa rin po kami para po naman sa panig ng magkabila. Ayan, okay. So yung mga kaibigan ating showbiz news meron pa tayo dito mga balitang showbiz. Ito pa lang si Piolo Pascual mga kaibigan, nagkaroon pa rito ng insecurity noong pumasok siya ng showbiz. Ayon kay Piolo Pascual, ay dumating daw siya doon sa punto mga kaibigan na parang ayaw na niya. Alam mo yon, yung parang ayaw na niyang mag-showbiz kasi nga parang hindi siya nabibigyan ng proyekto. Ngayon, ang ginawa niya, umuwi siya ng Amerika, nag-undergo siya mga kaibigan ng mga acting workshop at nagpaganda ng katawan, and after 2 years, bumalik siya dito sa Pilipinas at doon lamang siya nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng maraming proyekto at doon niya raw naramdaman na siya isang artista. Pero prior to that mga kaibigan, sobrang na-insecure daw siya doon sa mga kasabayan niya artista na may mga proyekto pero siya wala. Ayan, kaya ang sabi niya noon, gusto na raw sana niyang huminto na sa showbiz. Pero tingnan niyo naman ngayon si Piolo Pascual, di ba? Sought after na aktor. Kahit na sinong babae, sinong artista mga kaibigan, o majority ng mga actors natin ngayon, ang pinakagwapo para sa kanila ay itong si Piolo Pascual at itong si Piolo Pascual ang gusto nilang makasama bilang leading man. Ayan, okay. So, yan mga kaibigan, ang istorya nitong si Piolo Pascual. Okay. Ito namang si
Ito namang si Zed Fedelin, mga kaibigan, kilala itong batang ito. Actually, hindi ko to kilala eh. Dati ha, hindi ko siya kilala. Sabi ko, sino pa itong si Zed Fedelin na to na parang sikat na sikat. Ito ay talagang sikat pala talaga si Zed Fedelin, mga kaibigan, no? At very, very, very proud siya na siya isang breadwinner ng kanyang pamilya. Ayon kay Zed Fedelin, ay masaya po siya. Masaya siya na nakikita niya at napapakain na niya. Meron na siya may pera na siyang pambili para sa pagkain ng kanyang pamilya. Ayan, okay? So, tuwan-tuwa siya doon sa bagay na yon. Kaya sabi niya, kahit hirap na hirap siya, kahit nahihirapan siya, kahit pagod na siya, pero kapag nakikita niya raw na may kinakain ng kanyang pamilya, ay nawawala daw ang kanyang pagod. Napakabait na bata naman itong Seth Fedelin, no? Anyway, okay. Alright. Okay. Hello muna. Ayan, nanonood sa ating mga kaibigan, ng ating kasama ng ating kaibigan, ang isa po namang magaling na artista na si Patricia Javier. Hello kapatid. Ayan, magkakasama kami sa Mualbual Cebu nitong si Patricia Javier at talaga namang mga kaibigan kasama siyempre dahil doon po ginanap sa Mualbual Cebu ang underwater coronation po naman ng Aqua Queen of the Universe, third edition. Nasa ikatlong taon na po kami, mga kaibigan, ng Aqua Queen of the Universe, kung saan ang nanalo po naman ay ito po ay pageant para sa mga free divers, dahil ang coronation po ay ginaganap sa ilalim ng dagat. Ayan, doon po naglalagay ng corona kapag nasa ilalim na sila ng dagat. It's the only underwater coronation or pageant in the world na produce po naman ng isang Pilipina, at yan po ay sa katauhan po naman ni Erin Noche, na ang likot-likot ng pag-iisip nakagawa ng isang underwater pageant. Ayan, congratulations sa ang mga winners, lalo na po mga kaibigan kay Aqua Queen Pangasinan, si Abigail Cahigas, na siyang tinanghal na Aqua Queen of the Universe 2025. Ang kanyang runner-up, mga kaibigan, actually wala namang runner-up kundi may mga designated titles sila. Ang tinanghal na Aqua Queen of the Ocean naman ay mula po naman sa Bohol. Ayan, congratulations. At ang sino pa ba? Bohol, sino ba sa Bohol? Si Denisa Owen, mga kaibigan, ang tinanghal na Aqua Queen of the Ocean. At syempre, may isa pang nanalo mula sa Bicol. Ang Aqua Queen of the Pearl naman ay si Bubsy. Congratulations sa iyo, Bubsy. And of course, si Valerie, ang tinanghal na Ambassador of the Ocean mula po naman sa Cavite. Congratulations sa inyong apat sa pagkapanalo nyo na sa pagkapanalo nyo sa Aqua Queen of the Universe 2025. And of course, kasama pa rin po namin dyan sa Mualbual Cebu, ang isa po naman sa board member po ng ng Aqua Queen of the Universe, isang free diving instructor, mga kaibigan, walang iba kundi si Mike Agassi, ang aktor na si Mike Agassi, na kapatid ni Carlos Agassi. Ayan, doon sa mga nakakalimot na kay Carlos Agassi, siya po ay lagi nagva-viral. Ang kanyang pinaka-latest yata na kanta na nagva-viral ngayon ay yung Happy na Birthday Mo Pa. Happy na Birthday Mo Pa. Ayan yun. Okay. Hello muna kay Lyda Fenny. Hi kay Lyda Fenny. Nanonood siya sa atin ngayon, And of course, ayan, sino pa bang ng mga nagpapabati dito? Ayan. Okay. Alright, ayan. Si Libby. Ayan, si Bubbles. Ang napakaganda si Bubbles. Hello sa iyo, Bubbles. Magandang araw sa iyo. And of course, ang iyong lovey-dubs na si Prince, si Tisoy ng Taguig. Ayan, hello sa inyo. Si Kuyang Mark Fuenelas sa Funelas. Hello sa iyo, Kuyang. And of course, sa aking coach sa voice lesson. Nag-voice lesson ako dati sa Center for Pop. Siyempre, isa sa mga coach ko, mga kaibigan, walang iba si Norman Quiñones. Ayan. Coach Norman, hello sa iyo. Hello kay Direk Jag na nanonood sa atin ngayon. And of course, okay, ayan. Si Naibing. Hi, Naibing.
Ayan, ang aking napakabait na nanay-nanayan, si Naibing, na kapatid ng isa sa mahal na mahal ko na si Uwa. Ayan, hi Naibing, kay Veronica Gaviola Carino. And of course, sa aking kapatid sa ibang magulang, walang iba kundi ang isang international fashion designer na nakabase po naman sa Amerika. Ngayon ay nunod siya sa atin sa Amerika, no? Si Emily C. Gomez. Hello sa iyo kapatid. Ayan, miss na kita. And of course, mga kaibigan, ang napakagaling na traffic reporter dati ngayon nag-quit na siya sa reporting. Ngayon ay may minamanage siyang restaurant daw po naman sa Negros. Ayan. Wala iba kundi si Tina Arevalo. Hi sa iyo, Tin. And of course, ang producer po naman ng Mr. and Miss Chinatown, lang iba kundi ang napakaganda at kamukha na Regine Tolentino na si Vanessa Alain Lo. Magandang araw sa iyo. And of course, isa sa pinakamagaling na pocketbook writer, mga kaibigan, pocketbook writer, walang iba kundi si Journaly Dumapay. Hello sa iyo, Journaly Dumapay. And of course, si Ate Maru Sarne, nanonood siya sa atin ngayon. Okay, wala tayong oras, mga kaibigan. 15 minutes lang po tayo araw-araw. Bukas magkakasama ulit tayo. Alas 10, promise ko sa inyo, alas 10 ng umaga, eksakto alas 10 tayo po ay mag-e-air sa ating po namang Spotlight. At syempre, ako pa rin po inyo nakasama. Ako pa rin po si Anton. See you tomorrow, alas 10 ng umaga, dito pa rin po sa Spotlight. Bye!